Daryl Yap, sinagot ang mga isyong binabato sa kanyang bagong pelikula. Sumagot ang kontrobersyal na direktor na si Daryl Yap sa mga paratang na ipinupukol sa kanya ng mga netizens patungkol sa kanyang pelikulang The Rapists of Pepsi Paloma. Ang pelikulang ito ay isang biographical movie tungkol kay Pepsi Paloma, isang sikat na soft drink beauty noong dekada 2080. Na naging sentro ng isang malaking kontrobersya dahil sa pagkamatay niya na pinaniniwala ang sanhi ng mga pag-akusa ng panggagahasa laban kina Richie De Horsey, Joey De Leon, at Vic Soto. Ang kaso laban sa tatlong kilalang personalidad ay naurong matapos na magbago ang pahayag ni Pepsi at linisin ang kanilang pangalan. Sa kabila ng mga kontrobersyang bumabalot sa proyekto, nagbigay ng pahayag si Daryl Yap upang linawin ang mga isyong ikinakabit sa pelikula. Isa sa mga unang akusasyon na tinugon ng direktor ay ang sinabi ng iba na ang pelikula ay isang diversion o layuning iniiwasan ang atensyon mula sa mga isyu sa gobyerno. Partikular na ang umano'y mga pagkakamali ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa mga netizens, maaaring ginagamit ang pelikula upang malihis ang atensyon ng mga tao mula sa mga isyu ng gobyerno tulad ng hindi pagganap ng administrasyon. Sa isang post sa kanyang Facebook, pinabulaanan ni Yap ang mga paratang na ito. Itong Pepsi Paloma, diversion ito sa kapalpakan ni Bongbong, sabi ng isang netizen. Sinagot ito ni Daryl Yap sa isang matigas na pahayag. Gusto ko nga mag-resign yan, diversion pa. Muling ipinaliwanag ng direktor na ang pelikula ay hindi propaganda o isang hakbang upang ilihis ang isyu tungkol sa corruption, demolition job laban sa mga Soto, at ang paglilinis ng kanilang mga pangalan. Pinabulaanan din ni Yap ang iba pang mga akusasyon. May mga nagkomento na nagsasabing ang pelikula ay isang pagsasalakay laban sa pamilya Soto, at layunin lamang nitong suran ang kanilang pangalan. Ayon kay sa post ni Yap, itong Pepsi Paloma demolition job ito against Soto, na sinagot niya ng, ano ang I'd demolish? Senatoriable naman siya, 12 ang pwesto. Ano kung maka-Duterte ako, nagharap na sila sa VP election. Nag-demolish ba ako? Kailangan ba? Nilinaw din ng direktor na wala siyang koneksyon sa pamilya Soto at hindi niya layunin na linisin ang kanilang pangalan. Wala akong connect sa kanila. At hindi ako janitor para maglinis ng kalat ng iba. Ang pelikulang, The Rapists of Pepsi Paloma, ay tumatalakay sa mga nangyaring kontrobersya sa buhay ni Pepsi Paloma at ng mga kinasangkutan niyang personalidad, kaya't hindi nakaligtas sa matinding pagtingin ng publiko. Gayunpaman, ipinagdiinan ni Yap na ang layunin ng pelikula ay hindi para maghasik ng sama ng loob o manayra ng mga tao kundi upang ipahayag ang isang makulay na bahagi ng kasaysayan ng bansa, na marahil ay hindi pwedeng basta-basta kalimutan. Nagbigay ng matinding pahayag si Daryl Yap sa mga kritiko ng pelikula, tang-ina nyo. Gusto nyo tungkol sa politika nyo na lang lahat, kung wala kayong buhay sa labas ng pamumulitika, huwag nyong lahatin ang mga tao. Ayon sa kanya, ginawa niya ang pelikula para sa mga tao, at hindi para sa mga politiko at kanilang personal na issue. Samantala, hanggang sa ngayon, walang pahayag ang kampo ng mga Soto o si Pangulong Bongbong Marcos ukol sa mga pahayag na ito ni Daryl Yap. Patuloy na pinag-uusapan ang pelikula sa social media at sa mga online forums. At maraming tao ang nag-aabang kung ano ang magiging reaksyon ng mga taong iniuugnay sa kontrobersya.